Ang nakakawindang na sandaling ito sa pagitan ng leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un at kanyang anak na babae ay umagaw ng atensyon sa isang military parade sa Pyeongtaek. Sa misteryosong kaharian ng Hilagang Korea, sa likod ng mga balut ng lihim at kapangyarihan, mayroong isang hindi gaanong kilalang kwento. Sa gitna ng mga usapin sa politika at pandaigdigang spekulasyon, naroroon ang isang personality na misteryoso. Inilantad sa mundo ng walang iba, kundi ang legendang player ng basketball na si Dennis Rodman noong 2013. Si Kim Joo-ah ay naging isang kilalang personalidad sa Hilagang Korea mula noon. Mula nang lumabas siya noong 2022, madalas siyang nakikitang kasama ang kanyang ama sa iba't ibang mga okasyon. Nagpapalaki ng mga spekulasyon sa kanyang potensyal bilang magiging leader sa hinaharap ng Hilagang Korea. Sa video na ito, ipapakita ang lihim na buhay ng anak ni Kim Jong-un. Kilalanin si Kim Joo-ah. Ang dinastiya ng Kim ay isang lahi ng 3 henerasyon na namumuno sa Hilagang Korea mula sa kanilang pagtatatag. Nag-umpisa ang lahat kay Kim Il-sung, ang tagapagtatag ng bansa at unang leader. Ang kanyang anak na lalaki, si Kim Jong-il, ang sumunod sa kanya at namuno ng maraming taon hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2011. At ngayon ay mayroon tayong si Kim Jong-un, ang kasalukuyang supremo na leader na umupo sa kapangyarihan noong parehong taon. Si Kim Jong-un, sa kanyang 42 taon, ay nakaharap sa maraming mga espekulasyon hinggil sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, ang impormasyon mula sa Hilagang Korea ay kilala sa pagiging mahirap i-verify. Gayunpaman, isa lang ang malinaw. Mula sa huli ng 2022, aktibong ikinokonekta ni Kim Jong-un ang kanyang bata pang anak, si Kim Joo-ah, sa mga opisyal na okasyon, kahit na ito ay mga 9 na taong gulang pa lamang. Tradisyonal sa Hilagang Korea ang pagpapakilala ng mga kamag-anak bilang isang tanda ng pagpapamana. Sa pagpapasali kay Kim Joo-ah sa mga okasyong ito, ipinapahiwatig ni Kim Jong-un sa mundo na maaaring maglaro ng mahalagang papel sa hinaharap na pamumuno ng bansa. Bagaman, hindi maipagkakailang magiging susunod na pinuno siya, ang paglahok ni Kim Joo-ah sa mahahalagang mga okasyon ay nagpapahiwatig na siya ay inihahandang para sa posisyong iyon. Ang pagkakasama niya sa mga opisyal na mga okasyon ay lampas sa simbolismo, lalo na't sa lihim na kalikasan ng Hilagang Korea, kung saan bawat kilos at paglabas ay maingat na inihahanda upang iparating ang partikular na mga mensahe. Ang paglahok ni Kim Joo-ah sa mga okasyong ito ay isang estratehiya upang ipakita ang katatagan at patuloy na pagdudugtong ng dinastiya ng Kim. Ginagamit ng mga tagapagkomento ng North Korea ang mga okasyong ito upang ipakita ang isang imahe ng kapangyarihan at lakas na nagpapakita ng katatagan ng sistema. Ang isang kakaibang pangyayari na nagpatangos kay Kim Joo-ah ay ang di inaasahang pagkakaibigan ng kanyang ama, si Kim Jong-un, at ng dating NBA star na si Dennis Rodman. Noong 2013, sa isang panayam sa The Guardian, binanggit ni Rodman ang pag-iral ni Kim Joo-ah pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Hilagang Korea. Ang pagbabahagi na ito ay nagdulot ng internasyonal na interes at nagdala sa harap ng mga detalye ng pribadong mundo ng pamilya Kim. Mula noon, si Kim Joo-ah ay naging isang kilalang personalidad, madalas na makitang kasama ng kanyang ama sa iba't ibang mga okasyon. Ang kanyang mas pinaigting na profile at mga paglabas sa publiko ay nagpapagising ng mga paniwala ukol sa posibleng tungkulin bilang susunod na pinuno ng Hilagang Korea. Noong 2013, si Dennis Rodman ay umangat sa kasikatan sa kanyang pagbisita sa Hilagang Korea at pagsasanib ng di inaasahang kaugnayan kay Kim Jong-un. Ang kakaibang alamat ng NBA na kilala sa kanyang kakaibang personalidad ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang koneksyon sa leader ng Hilagang Korea na isang tagahanga ng basketball.
Sa panahon ng pagbisita, nagkaroon ng pagkakataon si Rodman na makasama si Kim Jong-un at ang kanyang pamilya. Sa kontekstong iyon, binanggit ni Rodman ang pag-iral ni Kim Jua, anak nina Kim Jong-un at ng kanyang asawa, si Ri Sol-ju. Sa panayam sa The Guardian, ibinahagi ni Rodman ang kanyang karanasan na nagpapalitawa. Hinawakan ko ang sanggol na si Jua at nakipag-usap din ako kay Miss Ri. Siya ay isang mabuting ama at may magandang pamilya. Si Kim ay isang mahusay na tao na mahilig sa basketball at interesado sa pagpapalakas ng tiwala at pangunawa sa pamamagitan ng sports at cultural exchanges. Ang pahayag na ginawa ni Dennis Rodman ay nakapagdala ng internasyonal na atensyon kay Kim Jua at iniharap ang lihim na mundo ng pamilya Kim. Nagbibigay ng isang bihirang sulyap sa personal na buhay ng leader ng Hilagang Korea, kilala sa kanyang mapag-isa nature. Gayunpaman, may ilang debate hinggil sa kahusayan ng pangalan ni Kim Jua. Ayon sa ulat ng Business Insider, isang retiradong espiya mula sa Timog Korea ang nagsasabi na mali si Rodman sa pangalan ng bata sa panayam sa The Guardian. Ayon sa source na ito, ang pangalan niya ay malamang na Yeonju at ang kalituhan ay nagmula sa isang pagkakamali sa pag-unawa sa pagitan ni Kim Jong-un at Rodman. Sa kabilang banda, nag-ulat ang Radio Free Asia na mga mamamayan sa Korea ng Norte na may pangalang Jua ang pinipilit na magpalit ng kanilang mga pangalan na nagpapahiwatig na ang orihinal na ipinahayag ni Rodman ay maaaring tama nga. Sa kabila ng pagkakaiba sa mga pangalan, ang pahayag tungkol sa pag-iral ni Kim Jua ay nagpapakita ng isang makabuluhang sandali sa kasaysayan ng Korea ng Norte. Isang bihirang okasyon kung saan namataan ng mundo ang susunod na henerasyon ng dinastyang Kim. Mula noon, naging kilalang personalidad si Kim Jua. Madalas na makitang kasama ang kanyang ama sa iba't ibang mga kaganapan na nagdulot ng mga spekulasyon hinggil sa kanyang potensyal na papel bilang magiging leader ng Korea ng Norte sa hinaharap. Karapat-dapat na banggitin na mayroong pinaniniwala ang dalawang iba pang anak si Kim Jong-un na hindi pa iniharap sa mundo tulad ni Kim Jua. May mga usap-usapan na isa sa kanila ay maaring may kahinaan na nagpapalakas pa sa potensyal ni Kim Jua bilang inaasahang tagapagmana. Ang koneksyon kay Dennis Rodman ay hindi lamang nagpapakilala sa eksistensya ni Kim Jua, kundi nagdulot din ng atensyon sa natatanging pagkakaibigan sa pagitan ni Rodman at Kim Jong-un. Bagaman ito ay naging target ng pandaigdigang pahayag na ibigay ang komplikadong sitwasyon sa politika ng bansa, ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay kahalintulad. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling isang tanyag na bahagi ng landas ni Kim Jua ang koneksyon kay Dennis Rodman na naglilingkod bilang paalala ng mga di inaasahang kaganapan na maaaring maganap sa larangan ng internasyonal na diplomasya at sa personal na mga relasyon. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Kim Jua sa kanyang pag-angkin sa trono. Mayroong isa pang babae na itinuturing ng ilan bilang pinakamakapangyarihan o mapanganib sa Hilagang Korea, si Kim Yo-jong. Mula noon, napatunayan ni Kim Yo-jong ang kanyang pagiging tunay na kinatawan ng angkan ng Kim at ang pulang prinsesa ng Hilagang Korea. Isinilang sa Pyongyang noong Setyembre 26, 1987, si Kim Yo-jong ang pinakabatang anak ng yumaong leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-il at ng kanyang kabiyak na si Ko Young-hui. Lumaki sa pribadong kapaligiran ng pamilya Kim, naglaan si Kim Yo-jong ng karamihang bahagi ng kanyang kabataan sa tahanan ng kanyang ina kasama ang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, naharap ang kanyang buhay sa isang di inaasahang takbunan. Mula 1996 hanggang 2000, siya'y ipinadala upang mag-aral sa ibang bansa, sa Berna, Suwisa.
Sa kanyang pananatili doon, nag-aral siya sa pampublikong eskwelahan ng Liebfeld-Steinholzli sa pangalang Pakmihyang. Ang karanasang ito ay nagbigay daan sa mas pinaigting na ugnayan niya sa kanyang mas matandang kapatid na lalaki, si Kim Jong-un, na kasama rin sa Suisa noong panahong iyon. Pagbalik sa Pyongyang, nagpatuloy si Kim Yo-jong sa kanyang pag-aaral sa Universidad ng Kim Il-sung, kung saan siya ay nagtapos sa computer science. Ang kanyang pagkilala sa akademikong larangan ay nagpapakita ng kanyang talino at dedikasyon na nagpapaganda sa landas para sa kanyang hinaharap na karera sa politika. Bagaman sa unang tingin ay tila karaniwan ang kanyang kabataan, mahalaga na agam-agam na kilalanin ang mga partikular na kalakarang pinagmulan kung saan pinalaki si Kim Yo-jong. Bilang miyembro ng pamilyang Kim, maaga niyang nakaranas sa pag-andar ng rehimen ng Hilagang Korea na tiyak na nakaimpluwensya sa kanyang pananaw at naghanda sa kanya para sa mga darating na hamon sa politika. Nagsimula ang karera sa politika ni Kim Yo-jong noong 2007 nang italaga siyang junior member ng Partido ng Mga Manggagawang Koreano, WPK, posibleng sa ilalim ng pagsubaybay ng kanyang ama, si Kim Jong-il, o ng kanyang tiyahin, si Kim Kyung-hui, parehong may mga pangunahing papel sa partido. Sa mga sumunod na taon, si Kim Yo-jong ay naging aktibong bahagi sa paghahanda para sa pagtatanghal ng kanyang ama na naging prominenteng miyembro sa National Defense Commission at sa kanyang personal na sekretarya na nakatulong sa maayos na paglipat ng kapangyarihan sa kanyang kapatid si Kim Jong-un. Kinilala ang kanyang dedikasyon at katapatan noong Marso ng 2009, siya'y sumali sa isang grupo ng malalapit na tagapayo at miyembro ng pamilya na naroroon sa tabi ng kanyang ama sa mga pampublikong pagtatanghal. Bagaman sa umpisa ay hindi gaanong kilala, naging mas pinaigting ang presensya ni Kim Yo-jong noong Setyembre 2010 nang itala siya sa gitna ng mga kalahok sa ikatlong komperensya ng WPK. Pabugso-bugso, ang kanyang mga anunsya na pagpapakilala ay nagpalago patungo sa publikong pagkilala. Noong Disyembre 2011, sa panahon ng burol ni Kim Jong-il, siya ay kumilala sa tabi ng kanyang kapatid na lalaki, si Kim Jong-un, na nanguna sa mga mataas na opisyal ng partido sa pagbibigay-pugay sa kabaong ng kanilang ama. Ito ay isang mahalagang yugto sa kanyang pag-angat sa hirarkiya ng rehimeng Hilagang Korea. Sa mga sumunod na taon, ang papel ni Kim Yo-jong sa loob ng partido ay patuloy na lumalaki. Noong Marso ng 2014, siya ay unang opisyal na binanggit sa media sa pagsama sa kanyang kapatid sa botohan para sa asambleya ng Sugo-Sugo. Pinalakas ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagsasakatuparan bilang opisyal na senior ng Komite Sentral ng PTC. Pinatatag ang kanyang status sa partido. Hanggang sa Oktubre ng 2014, si Kim Yo-jong ay tumatayong tagahawakan ng mga tungkulin sa pangalan ng kanyang kapatid habang siya ay sumasailalim sa medikal na paggamot. Lumaki pa ang kanyang impluensya nang siya ay italaga bilang unang deputy director ng Departamento ng Propaganda at Agitation ng partido sa sumunod na buwan. Pinirmite ng tungkuling ito na gampanan niya ang mahalagang papel sa pagbuo ng pagsasalaysay sa paligid ng pamumuno ng kanyang kapatid at sa pagsulong ng pamumuhay sa personalidad sa paligid ng pamilya Kim. Patuloy ang pag-unlad ng impluensya ni Kim Yo-jong sa rehimeng Hilagang Korea. Noong Oktubre ng 2017, siya ay naging kapalit miyembro ng Politburo na siya lamang ang pangalawang babae na pinangalan sa nasabing ahensya ng paggawa ng desisyon. May mga nag-aakala na ang kanyang pagangat sa mataas na posisyon ay nagpapahiwatig ng potensyal na papel bilang tagapagmana ni Kim Jong-un. Bilang isang pangunahing personalidad sa partido ng mga manggagawa ng Korea, si Kim Yo-jong
ay naging mahalaga sa pagsasalansan ng kapangyarihan ng kanyang kapatid at pagpapatupad ng mga proyekto ng pagsamba upang lalo pang paigtingin ang pamumuhay sa personalidad. Regular niyang sinasamahan si Kim Jong-un sa kanyang mga biyahe ng oryentasyon sa teritoryo, sa gayon pagpapatibay sa kanyang posisyon bilang mapagkakatiwalaang tagapayo at kumpiyansa. Lumalampas ang impluwensya ni Kim Yo-jong sa mga hangganan ng Hilagang Korea. Sa mga nakaraang taon, siya ay lumabas bilang espesyal na kawani. Kinakatawan si Kim Jong-un sa mga negosasyon pangdiplomatiko sa iba't ibang mga bansa. Isa sa mga pinakamahalagang yugto sa pagganap ni Kim Yo-jong ay noong Winter Olympics ng 2018 sa Pyeongchang, Timog Korea. Sa kasaysayan siya ay lumahok sa seremonya ng pagbubukas, ano-ano na ang unang miyembro ng dinastiya ng Kim na pinuno na bumisita sa Timog Korea mula sa digmaang Koreano. Ang kanyang pagdalo sa okasyon ay umakit ng malaking pansin mula sa pandaigdigang komunidad at nagpahiwatig ng posibleng pagpapabuti sa relasyon ng mga Koreano. Sa kanyang pagbisita, si Kim Yo-jong ay nagtagpo kay Pangulong Moon Jae-in ng Korea Silatan at nagbigay ng isang personal na sulat mula sa kanyang kapatid. Ang pulong na ito at ang mga sumunod na interaksyon sa pagitan ng dalawang leader ay itinuring na isang mahalagang hakbang patungo sa pang-uusap at potensyal na pagbabati sa pagitan ng Hilaga at Timog Kore. Ang tungkulin ni Kim Yo-jong bilang isang espesyal na kinatawan ay nananatiling sa mga sumasunod na pangyayari sa diplomatikong larangan, kasama na ang kanyang pagdalo kasama ng kanyang kapatid sa mga summit ng Korea, Hilaga, Estados Unidos sa Singapore noong 2018 at sa Hanoi noong 2019. Ang kanyang pakikilahok sa mga negosasyon ng mataas na antas ay nagbigay diin sa kanyang patuloy na pagusbong na impluensya at sa tiwala na ipinagkakatiwala sa kanya ni Kim Jong-un. Maliban sa pagsasama sa partikular na summit, si Kim Yo-jong ay naglabas ng mga opisyal na deklarasyon na kumakatawan sa partido ng mga manggagawa ng Korea. Noong Marso ng 2020, siya ay naglabas ng isang deklarasyon bilang unang Assistant Director ng Departamento ng Partido. Ang mga deklarasyon na ito ay nagpapakita ng kanyang patuloy na tungkulin sa pagbuo ng patakaran sa panlabas na politika ng Korea Hilaga at ang kanyang kakayahan na iparating ang mga posisyon ng rehimen sa pandaigdigang komunidad. Ang mga diplomasyang pagsisikap ni Kim Yo-jong ay hindi nagdaan sa walang pansin. Noong Enero ng 2017, siya ay isinama sa listahan ng mga espesyal na piniling mamamayan ng Departamento ng Pananalapi ng Estados Unidos bilang tugon sa aligadong paglabag sa karapatang pantao sa Korea Hilaga. Ang disenyasyong ito ay nagbigay diin sa kanyang patuloy na paglahok sa mga gawain ng rehimen at sa mga alalahanin ng pandaigdigang komunidad tungkol sa sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Habang mayroong mga nakakakita ng papel ng diplomasya ni Kim Yo-jong bilang isang tanda ng mga posibleng reforma at pagbubukas, may iba na nananatiling mapanadiling iniisip ang kanyang pagkakaroon sa isang rehimen na kilala sa represibong mga pamamaraan. Gayunpaman, ang kanyang pagiging bantog sa pandaigdigan na larangan ay tiyak na nagpalakas sa kaalamang tungkol sa Korea Hilaga at itinawag ang mga tanong tungkol sa direksyon ng bansa sa hinaharap. Ang lihim na buhay ni Kim Jong-un ay nagtutuon ng nakaaliw na pagtingin sa paglikha at sa mga unang taon ng diktador na ito. Ipinanganak noong simula ng dekada 1980, ang eksaktong taon ng kanyang kapanganakan ay nananatiling nakabalot sa hiwaga. Si Kim ay anak ng Kim Jong-il at Ko Young-hee, dalawang mahalagang personalidad sa Hilagang Korea. Mula sa murang edad, hinanda si Kim para sa pamumuno. Itinakda upang magpatuloy sa dinastiyang pamumuno ng kanyang pamilya. Kaunti lamang ang alam tungkol sa kanyang mga unang taon dahil sa mahigpit na kontrol
ng rehimen sa impormasyon tungkol sa kanilang mga pinuno. Gayunpaman, pinaniniwala ang bahagi ng kanyang kabataan ay namuhay sa Pyongyang, ang kabisayaang lungsod ng Hilagang Korea, kung saan siya ay tumanggap ng pribilehiyadong edukasyon. Kinilala ng kanyang ama, si Kim Jong-il, ang potensyal ng kanyang anak at nagsiguro na makatanggap ito ng pinakamahusay na edukasyon. Sa isang punto, isinadula si Kim sa isang internasyonal na paaralan sa Switzerland kung saan siya ay kumuha ng pangalang Park Un upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang siya ay nag-aaral sa Switzerland, naranasan ni Kim ang isang marahas na katotohanan mula sa mapanupil na rehimen ng Hilagang Korea. Kilala siya bilang isang tahimik na mag-aaral, may sense of humor, nakikisalamuha sa kanyang mga kapwa at nagpapanatiling lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bagaman sinubukan niyang manatiling mababa ang kanyang profile, may mga pagwawala ng tunay na kaluluwa ni Kim. Pinag-uusapan siya bilang isang tagahanga ng basketball, lalo na ang nakahihigit na Michael Jordan. Ang interes niya sa larong ito ay agad naging isang mahalagang bahagi ng kanyang pampublikong imahe, habang siya ay nagsusumikap na magpalabas na isang karismatik at matatag na pinuno. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Switzerland, bumalik si Kim sa Hilagang Korea upang sumali sa pagsasanay militar na nagtatakda ng simula ng kanyang mabilis na pag-akyat sa hanay ng politikal at militar na pamumuno. Sa gabay ng kanyang ama, mabilis na naging bituin si Kim sa loob ng rehimen, tagumpay ang tiwala at suporta ng mga pangunahing personalidad. Noong 2011, nagaganap ang isang trahedya sa pagkamatay ni Kim na nagiwan ng puwang sa kapangyarihan sa Hilagang Korea. Sa edad na 27, kinuha ni Kim Jong-un ang posisyon bilang pinuno supremo na naging ikatlong henerasyon ng kanyang pamilya na umupo sa posisyong ito. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay tinanggap ng isang halo ng pagkamangha at pangamba mula sa pandaigdigang komunidad na nagsasaliksik kung anong uri ng leader siya magiging. Mula nang siya ay magpatakbo, si Kim ay namuno ng may matigas na kamay. Itinataguyod ang mapanligalig na pamana ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kontrol sa bansa. Pinipigilan ang kalayaan ng kanyang mga tao at mahigpit na nagpapanatili ng kontrol sa kapangyarihan. Kilala ang kanyang rehimen sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao, kabilang ang mga ulat ng politikal na pang-aapi, pagpapatrabaho sa mga piitan at sensura. Bagaman bata at walang karanasan, mabilis na pinaigting ni Kim ang kanyang autoridad sa Hilagang Korea, umaasa sa suporta ng militar at mga impluensyal na miyembro ng elite para panatilihin ang kanyang pamumuno sa bansa. Nagpanatili si Kim ng malapit na ugnayan sa China na sumusuporta sa kanya hindi lamang sa pang-ekonomiya kundi pati na rin sa politika, na nagbibigay suporta sa mahinang pambansang ekonomiya. Pagkatapos magdeklara bilang pinuno supremo, agad na kumilos si Kim Jong-un upang palakasin ang kanyang kapangyarihan at kumpirmahin ang kanyang autoridad sa bansa. Ang kanyang pamahalaan ay naging tandaan ng hindi magandang ugnayan sa Estados Unidos, na may mga paratang at mapanganib na mga negosasyon na sumaklaw sa global na pansin. Mula sa simula, ipinahayag ni Kim na hindi siya mag-aatubiling harapin. Itinalaga niya ang Estados Unidos bilang pinakamalaking kaaway ng Hilagang Korea at pinangako na protektahan ang kanyang bansa mula sa anumang tingin niyang banta. Ang agresibong paniniwalang ito ay nagtayo ng pundasyon para sa serye ng mga pangyayari na magtatakda ng kanyang pamumuno. Isa sa mga pinakamahahalagang sandali sa ugnayang Kim sa Estados Unidos ang kanyang mga pagkikita kasama ang Pangulo Donald Trump. Ang mga makasaysayang pagtitipon na ito ay naging sentro ng pansin sa pandaigdigang antas
at nagdulot ng mga asahan ng pagbawas ng matagal ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ang unang pulong na idinao sa Singapore noong 2018 ay kumita ng malaking atensyon sa pagtitipon ng dalawang lider na kilala sa kanilang kawalan ng kabisaan. Sa panahon ng pulong, direktang pinag-usapan ni Kim at Trump ang mga isyu tulad ng pagde-denuclearize at pag-alis ng mga ekonomikong parusa. Namonitor ng mundo habang nagpapalitan ng magagandang salita at mga pangako ang mga lider para sa isang panahon ng binuong kooperasyon. Gayunpaman, ang mga resulta ng pulong ay hindi umabot sa mga asahan. Walang konkretong kasunduan na naabot. Kahit wala pang masyadong makabuluhang pag-unlad, nanatili naman ang pagsasamahan ni Kim at Trump nang may relasyong medyo magiliw, nagpapalitan ng mga sulat at nagpapakita ng paggalang sa isa't isa. Ang ikalawang pulong na nangyari sa Hanoi noong 2019 ay may layuning ituloy ang impulso mula sa kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, isa na namang hindi nagkaroon ng kasunduan ang mga negosasyon na nagdulot sa marami na magduda sa kahinahunan ng pangako ni Kim sa pagde-denuclearize. Sa kanilang mga pakikitungo sa Estados Unidos, ipinakita ni Kim ang kanyang matalinong pag-unawa ng diplomasya at mga estratehiya ng negosasyon. Ginamit niya ang banta ng mga armas na nuwelyar bilang isang kasangkapan ng presyon na sumasalansang sa isang estilo ng mataas na panganib upang makamit ang mga pabor mula sa pandaigdigang komunidad. Ang ganitong estratehiya ay nagpanatili ng mundo na nag-aalala, takot sa potensyal na tunggalian sa usapin ng nuclear. Bukod sa kanyang ugnayan sa Estados Unidos, binuo ni Kim ang isang malapit na kapartnerya sa China. Ang dalawang bansa ay may magulong kasaysayan kung saan ang China ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa ekonomiya at politika ng Hilagang Korea. Dahil dito, maraming naging masiguro si Kim sa kanyang kalakaran sa pandaigdigang paligid, sa pag-alam na mayroon siyang isang makapangyarihang kaalyado sa kanyang tabi. Bagaman mayroong mga tensyon at mga hindi matagumpay na negosasyon, nananatili ang maigsi ni Kim na kontrol sa kapangyarihan sa loob ng Hilagang Korea. Patuloy itong pumipigil sa mga dissenters at nagkokontrol ng media at ng mga paraan ng komunikasyon. Ang kanyang rehimen ay sinundan ng mga paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga ulat ng politikal na pagpapaliban, mga kampo ng sapilitang trabaho at sensura. Ang mga spekulasyon tungkol sa kalusugan ni Kim Jong-un at ang katatagan ng rehimen ay patuloy na pinagmumulan ng intriga at pag-aalala. Ang lihim na kalikasan ng liderato sa Hilagang Korea kasama ang limitadong impormasyon na magagamit ay nagdulot ng maraming haka-haka at teorya tungkol sa kalagayan ni Kim at sa hinaharap ng bansa. Noong 2021, nagdulot ng pag-aalala ang napansin na pagbawas sa timbang ni Kim sa parehong mga mamamayan ng Hilagang Korea at sa pandaigdigang komunidad. Marami ang naglarawan sa kanya bilang payat na nagresulta sa mga spekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan at sa katatagan ng rehimen. Ang biglang pagbabago sa kanyang hitsura ay nagpalakas sa mga haka-haka ng mga nakaibaing mga problema sa kalusugan, kasama ang mga ulat ng isang posibleng operasyon sa puso. Gayunpaman, nananatiling walang kumpirmasyon ang mga nasabing ulat dahil mahigpit na kontrolado ng rehimen ang impormasyon tungkol sa kanilang mga pinuno. Ang kawalan ng katiyakan sa kalusugan ni Kim ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa plano ng pagsunod sa Hilagang Korea. Bilang leader ng isang dinastikong rehimen, ang usapin kung sino ang magmamana ng kapangyarihan pagkatapos ni Kim ay lubos na mahalaga. Noong Nobyembre ng 2022, ipinakilala ni Kim ang kanyang anak na babae, si Kim Joo-ah, sa publiko na nagpapalabas ng mga spekulasyon tungkol sa posibleng papel nito sa hinaharap ng bansa.
Ang kilos na ito ay nagdagdag ng ibang antas ng kahulugan sa mga komplikadong dynamics ng politika ng Hilagang Korea. Noong Pebrero ng 2023, nawala sa publiko si Kim ng 36 araw na nagpalakas pa ng mga spekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Ang biglang pagkawala ng supremong leader ay nagdulot ng mga pag-aalala hinggil sa katatagan ng rehimen at mga posibleng alitan sa kapangyarihan na maaaring lumitaw sa kanyang pag-ausensya. Gayunpaman, muling nagpakita si Kim sa mga sumunod na araw. Pilit ipinapakilos ang kanyang bansa na maghanda para sa digmaan. Ang kanyang pagbabalik ay sinundan ng isang military parade na kabilang ang pinakamalaking hanay ng mga Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs, na kailanman nang makita sa Hilagang Korea, isang pagsasalarawan ng kapangyarihan na bumabagsak sa pandaigdigang komunidad. Ang mas masusing pagsubok ng mga missile at ang demonstrasyon ng kapangyarihan ng militar ay nagpapabigat sa mga alalahanin ng mundo tungkol sa mga intensyon ng Hilagang Korea. Matalas na binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang mga pangyayaring ito dahil ang pagnanais ng rehimen para sa mga armas nuklear ay nagre-representa ng isang malaking banta sa seguridad regional at pandaigdig. Ang sekretong kalikasan ng rehimen kasama ang kakulangan sa impormasyon ay nagbubukas para sa mga haka-haka at spekulasyon. Ang mundo ay naghihintay na may kaba sa pag-unlad ng mga pangyayari. Batid na anuman ang malaking pagbabago sa pamumuno ng Hilagang Korea ay maaring magbunga ng malalimang kahihinatnan. Sa lihim at isoladong bansa ng Hilagang Korea, matatag na hawak ng pamilyang Kim ang kapangyarihan sa loob ng ilang henerasyon. Ang dinastiya ay umabot mula sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig na pinamumunuan ni Kim Il-sung. Isinilang noong 1912, si Kim Il-sung ay isang gerilyang mandirigma na laban sa okupasyon ng Hapon sa Korea at pagkatapos ay sumapi sa Unyong Sobyet sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang digmaan, pinatibay ni Kim Il-sung ang kontrol sa kung ano ang naging Hilagang Korea. Opisyal na noong 1948, naging pinuno siya ng bagong buong sa Republikang Demokratikong Bayan ng Korea, bagaman siya ay may hawak na kapangyarihan bilang unang ministro mula pa noong una. Si Kim Il-sung ay may ilang asawang babae at mga anak, ngunit ang eksaktong bilang ng kanyang mga supling ay nananatiling hindi tiyak dahil sa sekretong kalikasan ng rehimen. Pinaniniwala ang mayroon siyang dalawang anak, kabilang si Kim Jong-il sa kanyang unang asawa na si Kim Jong-suk at 3 anak sa kanyang ikalawang asawang si Kim Song-ai, bukod pa sa mga haka-haka tungkol sa iba pang mga anak mula sa mga di pag-aasawang relasyon. Pagkatapos ng kamatayan ni Kim Il-sung noong 1994, kinuha ni Kim Jong-il ang kontrol. Kilala sa kanyang mapanatiling kalikasan, pinamahalaan niya ang Hilagang Korea ng mahigpit hanggang sa kanyang sariling kamatayan noong 2011. Habang siya'y nasa pamahalaan, itinaguyod niya ang pag-aalaga sa personalidad ng pamilya at tinanggap ang patakarang militarismo sa una o Songun na mas pinahahalagahan ang sektor ng militar kumpara sa iba pang bahagi ng lipunan. Bagaman walang dating kilalang karanasan sa militar, ipinakita ng kasalukuyang pinuno si Kim Jong-un ang mga bihirang emosyon sa mga pinakahuling larawan na inilabas. Pagkatapos ng kamatayan ni Kim Jong-il, siya ay umakyat sa liderato. Ang leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ay agad na sumikat dahil sa kanyang pagsubok sa mga missile at sa kanyang mga banggaan sa mga pangunahing pinuno ng mundo, lalo na sa Presidente Donald Trump. Bagaman siya ang mukha ng Hilagang Korea para sa mundo, nananatiling balot sa misteryo ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, sumusunod sa tradisyon ng kanyang ama at lolo na panatilihing malayo sa publiko
ang mga mahahalagang detalye tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Ang pagtataas ng pwesto sa Hilagang Korea ay hinaharap ang mga komplikadong hamon, lalo na dahil sa kakulangan ng malinaw na tagapagmana. Bagaman mayroon si Kim Jong-un na isang kapatid na buhay, si Kim Jong-chol, at marahil 2 anak, malamang na walang isa sa kanila ang magtataguyod. Si Kim Jong-chol, na mas matanda kay Kim Jong-un, dati nang itinuring na posible tagapagmana ng kanyang ama, si Kim Jong-il, ngunit binaliwala ang posibilidad na ito dahil sa mga tanong sa kanyang kakayahan na binansagang mapag-imbot ng ilang ulat na nagpapalabas ng isang ditiyak na sitwasyon ng tagapagmana. Isang iba pang personalidad na maaring maging option para sa tagapagmana ay si Kim Jong-nam, kalahating kapatid ni Kim Jong-un. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay biglang natapos noong Pebrero ng 2017 nang siya'y pinatay sa isang mabusising hindi malamang plano na sinasabing isinagawa ng mga ahente ng Hilagang Korea. Ang pagpatay na ito ay nagdulot ng seryosong mga tanong hinggil sa katatagan ng rehimen at sa mga posibleng banta sa pamahalaan ni Kim Jong-un. Sa konteksto ng kawalan ng katiyakan, isinalang-alang si Kim Yo-jong, ang mas batang kapatid ni Kim Jong-un. Siya ay lumutang bilang isang kilalang personalidad sa pamilya at tinawag na pinakamakapangyarihang babae sa Hilagang Korea. Noong 2017, itinalaga ni Kim Jong-un siya bilang pinuno ng Departamento ng Propaganda ng Partido ng mga Manggagawang Koreano na pinalakas ang kanyang posisyon sa loob ng rehimen. Isinakrepresenta ni Kim Yo-jong ang rehimen sa iba't ibang internasyonal na pagtitipon, kabilang ang 2018 Winter Olympics sa Pyeongchang, Timog Korea. Ang kanyang presensya sa pandaigdigang entablado ay nagdulot ng mga spekulasyon tungkol sa posibleng pagtanggap sa kanya. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung tatanggapin ng Hilagang Korea ang isang lider na babae sa kabila ng kasaysayan ng bansang pinamahalaan ito ng mga lalaki. Ang isa pang aspeto na nagpapahirap sa isyu ng paghahalili ay ang mga inaakalang mga anak ni Kim Jong-un. Bagaman hindi pa opisyal na nakumpirma ng pamahalaan ng Hilagang Korea ang kanilang pagkakaroon, ang impormasyon mula sa intelihensyang Timog Korea ay nagpapahiwatig na may 3 batang anak si Kim Jong-un, kung saan ang pinakamatanda ay isang batang lalaki. Gayunpaman, sa murang edad ng mga bata at ang pagiging lihim sa kanila ay ginagawang hindi malamang na kaagad silang isaalang-alang para sa pagkuha ng kapangyarihan. Bilang isang kapanibangang bagay, ang tanging pampublikong impormasyon na ibinunyag tungkol sa mga anak ni Kim Jong-un ay mula kay Dennis Rodman, dating manlalaro ng basketball ng Estados Unidos, na nagkaroon ng magkakaibang ugnayan sa lider ng Hilagang Korea. Sinabi ni Rodman na nakilala niya ang ikalawang anak na babae ni Kim na tinawag na Jo-ai. Ngunit ang katotohanan ng mga pahayag na ito ay nananatiling duda. Ang isang labanan para sa kapangyarihan sa Hilagang Korea ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa bansa at sa mundo. Ang kakulangan ng malinaw na tagapagmana para kay Kim Jong-un ay nagdudulot ng mga pag-aalala tungkol sa katatagan at patuloy na pagtanggap ng rehimen. Ating pag-aralan ang posibleng epekto ng isang laban para sa kapangyarihan sa Hilagang Korea. Sa looban, ang laban para sa kapangyarihan ay maaaring magresulta sa politikal na kawalan ng katiyakan at pagkakawatak-watak sa loob ng elite ng pamahalaan, kung saan ang mga iba't ibang faksyones ay nakikipagkompetensya para sa kontrol na maaaring magdulot ng mga hidwaan at maging karahasan. Ang sitwasyong ito ay maaaring makaimpeksyon sa pag-andar ng gobyerno, lumilikha ng isang bako na kapangyarihan at gumagawa ng bansa na madaling maapektuhan ng mga panlabas na impluensya. Ang hukbong Koreano, isang mahalagang haligi ng rehimen,
ay maaaring maglaro ng kritikal na papel sa labang ito habang ang mga faksyones ay naghahanap ng suporta mula sa militar at maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa loob ng sandatahang lakas. Ang katapatan ng hukbong ito sa isang partikular na faksyon ay maaaring magtakda ng resulta ng laban para sa kapangyarihan, habang ang kawalan ng katiyakan sa Hilagang Korea ay magkakaroon ng malawakang epekto sa mga kalapit bansang at sa pandaigdigang komunidad. Ang panganib ng baku na kapangyarihan o pagbagsak ng rehimen ay nagtataas din ng mga alalahanin tungkol sa kontrol at seguridad ng mga armas nuklear at iba pang militar na ari-arian ng bansa na nagre-representa ng isang makabuluhang banta sa regional na katiyakan.